Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at mga kapanalangin. Huwebes na po dito sa Pilipinas. Tayo po ay nasa ating ika-6 na linggo sa ating 24-hour prayer chain. At tuloy-tuloy po tayo sa biyaya ng Diyos sa gawain ito hanggang sa May 15. After that, we may apply a new format sa ating pananalangin ng buong iglesia, kasama rin sa pananalangin ng buong mundo. Number 1 pa rin po sa ating list ang hingin ang pagkilos ng Diyos upang sansalain ang pandemic na COVID-19. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At kaugnay nito ang ating mga pagbubulay tuwing madaling araw. Salamat po sa ilang mga kasama na walang sawang nakikiantabay at nananalangin. Sadyang hindi natin masusukat ang kayang gawin ng Diyos o papangyarihin niya sa buhay at sa pamamagitan ng mga taong nananampalataya na may gagawin ng Diyos. Magtiwala lang po tayo sa Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. Ngayong umaga ay ipagpapatuloy po natin ang ating paghahalaw, pagbubulay sa mga modelo ng pananampalataya. Titingnan po natin saglit ang buhay ni Moises ayon sa pagkakabuod o summary sa sulat sa mga Hebreo, chapter 11, 24 to 29. Ganito po ang mababasa natin ayon sa pagkakabuod ng manunulat ng Hebreo o sumulat sa mga Hebreo mula sa verse 24 hanggang sa 28. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng Paraon. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Bagamat inampon ng isang prinsesa ng Ehipto si Moses, siya po'y lumaki sa pag-aaruga at pangalaga ng kanyang tunay na ina. Isa ito sa mga dakilang himala ng Diyos sa kanyang buhay. Siya'y nabuhay sa karangyaan at nabigyan ng pagkakataong mag-aral sa mahusay na paaralan sa Ehipto. Gayunman, hindi naman lingid sa lahat at lalo na sa kanya na siya'y isa pa ring Israelita. May malawak din siyang kabatiran sa kaapihan at politikal na kalagayan ng kanyang lahi. Ehipsyo siya sa rangya ng buhay at sa karunungan, ngunit ang puso niya ay tunay na pusong Israelita. Isang araw, samantalang siya ay obserba sa mga nangyayari sa kapaligiran, ay nakita niya ang isang Israelita na pinagmamalupitan ng isang Ehipsyo. At ito'y kanyang ipinagtanggol at kanyang napatay ang Ehipsyo. Pero kahit ganon, sa mga Israelita ay hindi pa rin siya tanggap na lubos ng mga ito. At nagkaproblema pa siya dahil napatay niya ang Ehipsyo at nalaman niyo ng hari. Siya ay edukado bilang Hudyo at yun ang nagpabago sa kanyang buhay. Gayunman ay kinakailangan niyang tumakas sa mga ibang lugar upang umiwas sa pag-uusig ng mga Ehipsyo dahil ipapapatay siya ng Paraon. Iniwan niya ang kaharian at namuhay siya sa bayan ng Midian. Doon na siya tumanda, nagkaasawa at nagkaanak. Pagkalipas ng mahabang
panahon, namatay na yung dating paraon, ngunit lalong sumama ang kalagayan ng mga Israelita. Dito siya tinawag ng Diyos upang maging sugo at tagapagligtas sa pagkaalipin ng bayan ng Diyos. Bagamat bantulot o reluctant sa pasimula, sumunod din si Moises dahil sa pananampalataya. Maraming kahindik-hindik na mga pangyayari ang naganap dahil sa kanyang pagtupad ng kanyang tinanggap na tungkulin na maging isang liberator ng bayan. Hindi naging madali. Hirap, panganib, at malaking pananampalataya sa Diyos ang kaniyang naging sandata. Hindi siya iniwan at lalong hindi siya pinabayaan ng Diyos. Itinuloy na sa lahat ng oras ng kanyang pakikipaglaban at sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin. Ituloy po natin sa verse 27. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos dahil din sa pananampalataya. Itinatag niya ang Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Ito kasi yung huling salot sa buhay ng mga Ehipsyo dahil ayaw nga nilang paalisin ng mga Israelita. Kaya ang sabi ng Diyos ay magpatay ng kordero, kainin nila yon ng mabilisan kasama ng tinapay na walang libadura. Pero bago yon ay pahiran nila ng dugo ng kordero ang mga hamba o yung mga pintuan nila para lalampasan sila ng mamumuksa. So, binabanggit dito ang pinakamadulang pangyayari sa pagliligtas ng Israel. Ang paghahawak ni Moises sa bili ng Diyos sa pamagitan ng pagtatatag niya ng Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Sa lahat ng mga pangyayari ay malinaw nating makikita na palaging nakikinig si Moises sa Diyos at sumusunod sa lahat ng kanyang ipinagagawa. May takot minsan, ngunit laging tinatalo ng kanyang kahandaang sumunod ang kaniyang takot. So, pinili ni Moises ang panig ng Diyos at ginamit naman siya ng Diyos sa kanyang layunin. Tatlong bagay po bago tayo magpatuloy sa huling talata sa summary ng kanyang buhay sa pamagitan ng manulat ng Hebreo. Tatlong bagay na makikita natin sa kanyang buhay sa bahaging ito ng kasaysayan. Una, na hindi laging ang matatapang at malalakas ang pinipili ng Diyos sa mga tanging tungkulin. Ang pinipili po ng Diyos ay yung mga handang sumunod. Malimit pag tayo ay pumipili ng mga leader natin, ating pinipili ay may lakas, may talino, may tapang, at alam ang kanyang gagawin. Ngunit ang Diyos, ang pinipili niya ay yung mga taong handang sumunod. Pangalawa, nawawala ang ating takot kapag pinipili natin ang sumunod sa salita ng Diyos at sa kanyang mga utos. Ang takot ang isa sa malaking kalaban natin sa pagsasagawa ng anumang bagay na alam nating kalooban ng Panginoon. Bihira na hindi nagsisimula na meron tayong agam-agam, may alalahanin, at lalo na ng takot kapag maaring manganib ang ating buhay o ang ating kabuhayan o anumang bagay sa atin, ay nauuna yung takot. Pero kapag ang tao ay handang sumunod sa sinasabi ng Panginoon at nagsimula siyang sumunod, nawawala ang kanyang takot at pinipili niya ang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Pangatlo, nagiging kagamit-gamit tayo kapag lagi nating pinipili ang Diyos. Marami tayong mga galing, iba-iba ang galing natin kasi iba-iba ang ibinigay ng Diyos sa atin. Pero hindi yan magagamit sa paraang magbibigay ng
ng kapurihan sa pangalan ng Diyos, malibang handa tayong magpagamit sa kanyang paraan at pamamaraan. Kahit yung mga kapalpakan natin, at wala naman sa atin na walang hindi pumapalpak, may mga kapalpakan, ay ino-overcome ng Diyos hanggang maging ganap tayong handa sa tungkuling iniatang sa atin. Alam natin ang kasaysayan ni Moses. Marami siyang mga complaint, marami siyang mga pag-alinlangan na sinabi sa Diyos. Dahil nakita niya yung kanyang insufficiency, yung kanyang kakulangan, yung kanyang kawalan ng kahandaan at tapang na gawin ang kanyang gawa. Pero lahat ng ito'y in-overcome ng Panginoon. At sabay sa pag-overcome ng Panginoon ay ang bigyan siya ng kahandaang sumunod sa ipinapagawa ng Diyos. So nagpatuloy ang manunulat ng Hebreo sa pagpapalakas sa loob ng mga mananampalataya kasi ang talagang ugat ng lahat ng ito ay ini-encourage ng apostol, ng manunulat sa mga Hebreo, pinapalakas yung kanilang loob dahil dumarating sa panghihina at maaring sila'y umatras sa kanilang pagsunod o sa kanilang pananampalataya. Kaya sunod niyang binanggit ang karanasan sa dagat na pula, karanasan ni Moses. Sabi ng verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. So, alam na alam po natin, you all know the story of crossing the Red Sea. So, hindi po tayo magtatagal at hindi ko na ikukwento yung bagay na yon na kanilang naranasan. Ang gusto ko lang pansinin po natin mula sa pasimula ng chapter 11, hindi nyo napansin na paulit-ulit na ginagamit yung phrase na by faith o sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga tao na ating nakitang modelo ng pananampalataya at ating pinag-aaralan ng konti-konti ang kanilang mga buhay dito ay sumunod sa Diyos at kanilang ginawa yung kanilang mga particular task, hindi sa kanilang power, hindi sa kanilang lakas, hindi sa kanilang wisdom and abilities. So, lahat po sila ay meron nito at yun ay may bahagi sa paggawa ng kalooban ng Diyos. But no matter how good they were, hindi pa rin yun sapat. They were still unequal with the task na ginawa ng Diyos o ipinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. The lesson here is, God works through and with someone whose full confidence is on Him. Gumagawa ang Diyos, o ginagamit ng Diyos ang tao na ang buong tiwala ay nakasalalay sa ating Panginoon. Sila yung lubos na nagtitiwala kay Yahweh. Sila ang nakakakita ng mga imposibleng bagay na pinangyayari ng Diyos. At magandang paalala sa akin yun at paalala sa ating lahat na hanggang hindi natin natututunan ang sumunod ng tunay sa Diyos, hindi tayo basta makakakita ng himala ng Diyos. So ngayong umaga bago sa ating pananalangin, ilan sa mahalagang tanong ay, may pinapagawa ba sa iyo ang Diyos na sa tingin mo, imposible mong kayanin? May pinagdaraanan ka bang mabigat para sa iyo? Ang hamon ng salita ng Diyos at ng buhay ni Moises sa kanyang pagsunod ay manampalataya ka lamang, makinig at sumunod sa tunay at buhay na Diyos. Ikaw ba'y namumuhay sa takot? Ang takot, kapatid, ay hindi galing sa Diyos. Piliin mo ang Diyos, manalig ka sa Kanya, at mapapawi ang iyong takot. Higit pa riyan, makikita mo, itatawid ka ng Diyos. Mula sa kalagayang hindi lubos o hindi ka nais-nais, patungo sa kalagayang nararanasan at nakikita ng iba ang kapangyarihan ng buhay at tunay na Diyos. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Dahil sa iyong pagsunod. Sandali tayo magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat na ngayong umaga kami ginising mo
at niloob mo na kami makapagbulay. At muli magkaroon kami ng tuntungang salita galing sa iyong banal na aklat para kami makapagpatuloy ng aming pamumuhay bilang mananampalataya. At upang sa aming pananalangin ngayong umaga, meron kaming tinatayo ang katotohanan at kapangyarihan para hawiin ang kapangyarihan ng kadiliman at manaig ang iyong kapangyarihan. Salamat ng marami sa mga nakasama sa pananalangin ngayong umaga sa anumang panig ng mundo at lalo na dito sa Pilipinas. Salamat na iyong tutugunin ang aming mga pananalangin ngayong araw na ito. Pagpalain niyo po ang sinumang kapatid na nanonood at makakapanood, makakapakinig ng pagbubulay na ito. Nang iyong kapangyarihan ay kanyang maranasan. Siya may nasa karamdaman, siya po yung pagagalingin. Siya may matinding suliranin, i-equip mo siya at palalakasin, nalampasan ang lahat ng ito. At higit sa lahat, Panginoon, kung siya ay nasa panahon ng panghihina, espiritual, palakasin mo, Panginoon. Kagaya ng iyong ginawa sa mga Hebreong sinulatan ng aklat na aming binubulay, hanggang sila ay magtagumpay sa kanilang pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, nanalangin po kami. Amen. So tayo po ay nasa ating pananalangin at nananatili po na tayo na ikipaglaban sa pagitan ng panalangin sa COVID-19. At ang isa sa ating laging ipinapanalangin ay yung ating mga frontliners at ating inihiling sa Panginoon na kanyang koberan ang buong mundo ng kanyang kapangyarihan, lalo na ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit po dito sa Calapan ay may mga bagong kaso ng COVID-19, positive cases. At kahapon po ay mayroong 6. At ito ay siyempre nakakaguluntang sa pamayanan. Gayunman ay naniniwala tayo na lahat ng ipinapahintulot ng Diyos ay kaya nating lampasan sa pamamagitan ng pananampalataya rin natin sa Kanya. So far sa Philippines, sa kabuuan, kahapon po ng alas 4, ay meron tayong mahigit 10,000 na kaso ng COVID-19. 1,506 ang recovery at nakalulungkot, meron din pong 658 na nasawi. Hindi nila nakayanan ang karamdaman. Kasama dito ang 33 health workers at yun ay ikinalulungkot din natin dahil sila yung pangunahing lumalaban sa mga karamdaman, sa karamdamang ito. Kaya alalahanin po natin sila sa pananalangin palagi. Huwag kalilimutang ipanalangin ang Pilipinas, lalo na ang ating namumuno dahil sa ayaw at sa gusto ng sino mang tao, ang mga tagapamuno nila, whether in America or in the Philippines or any other country, ay sila yung mga pangulo at dapat silang ipanalangin para kanilang mga pagpapasya ay makatutugon sa pangailangan ng pinakamaraming mamamayan hanggat maaari. So, patuloy po natin silang ipanalangin ang kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia at sa bawat mananampalataya. At dito po sa amin sa Calapan, sa mga kasama ko sa Community of the Lord Jesus Christ, sama natin sila sa pananalangin. At ang mga kapatid na manggagawa, ano man ang kanilang grupo, ang kabuhayan at hanap buhay ng mga tao. At ang pinakamahalaga, huwag nating kalilimutan, let's ask for the blanket of God's grace upon the whole world. Lalo na sa atin na mga mananampalataya, na tayo koberan ng Diyos. May ilan pa rin po mga mananampalataya na nakikipaglaban sa COVID-19. Ang iba ay nasa ICU pa. Kaya habang may buhay ay may pag-asa at huwag natin tigilan ang pananalangin para sa kanila. May plano ang Diyos sa kanilang mga buhay at ang lahat ng gagamitin pa ng Diyos ay invincible hanggang kailangan pa sila ng Diyos dito sa mundo na ito. May ilan din na nagsigaling na at kami natutuwa sa kahit di namin natin kakilala ay ating ipinapanalangin. At nakukuha minsan ang mga patotoo na kanilang ipinopost sa mga social media at yun ay kagalakan natin na makitang talagang gumagawa ang Diyos
sa buhay ng kanyang pamayanan, ng kanyang mga anak. So God bless everyone. Let's continue praying at laging tayong manampalataya at sumunod sa ating Diyos. God bless everyone.